So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang sumagot sa mga katanungan ninyo na inilalagay dyan sa comment section. So nakakatuwa dahil araw-araw ang dami yung mga tanong na tinatanong sa akin. And hopefully, masagot ko po ng maayos muli itong inyong mga katanungang inilalagay dyan sa comment section. So if ever, isa lang naman hinihiling ko, if ever na nagugustuhan nyo po, yung mga advice, recommendations na aking sinasabi sa inyo. At kung sa tingin po ninyo nakakatulong, kasi based naman doon sa ibang mga comments, nakakatuwa. So, nakakatulong daw po sa kanila. So, mag-comments naman po kayo o mag-regards naman po kayo dyan sa ibaba. So, kung nagawa nyo na po yan, nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like o nakapag-comment, simulan na po natin kaagad ang ating topics ngayong umaga na ito. So, ang una pong katanungan mga kamanok is galing kay John Patrick Bayola. Ayan. So, idol, okay lang ba na i-breed natin yung inahin sa sarili niyang anak? Tapos, yung magiging anak, pwede ulit natin bang ipasyal? Okay. So, mga kamanok, marami na po ang gumagawa nung ganitong klase o nung ganitong proseso ng breeding. Ito po yung back to mama. Okay, yung anak po na lalaki, ibabalik po natin o ibibreed po ulit natin sa kanyang nanay. So, yung aanakin po nila, pwede ba natin tong ipasyal ulit? So, ngayon, kapag ganito po, yung back to mama po ang ginagawa po ninyo, so yung pong linyada nung nanay at nung anak, so tumataas po yun. Okay? Ngayon, nagiging ano po sila, nagiging mas malapit po yung dugo nila, mas tumataas. Kung halimbawa po ang kulay po ng nanay is bulik, yung anak po ay halimbawa sabihin natin bulik din po. Binalik po natin yung anak doon sa nanay. So ngayon, yung linyada po ng bulik, kung alam nyo po na sila po talaga yung mga, okay, ang umingiti, nagiging masaya sa mga pasyalan po ninyo, so mas tataas pa po yung linyada ng bulik. At mas magiging maganda po ito. Okay? Mas magiging maganda po ito sa susunod yung breeding. Kung ano man po yung lalabas, mas magiging maganda. Kasi nga po, mas tataas po yung linyada ng bulik eh. Okay? Kasi yung nanay bulik, yung anak bulik, yung aanaking bulik, okay, mas tataas po. Magiging ano po yan? Possible magiging 1/2 bulik o 1/4 hatch o kung ano pa man, 1/4 hatch, 1/4 claret o kung ano pa man. Basta tataas po yung linyada ng bulik. At kung alam niyo po na yun po talaga ang nagdadala ng buong linyada ng manok, mas maganda po. So po pwede rin po itong isama sa pasyalan kung kinakailangan. Gaya po ni Idol B-Boy, yung kanyang mga puti, so po pwede rin po itong ipamasyal kahit nga po mga puro. Okay, pag puro mga kamanok, medyo matagal na proseso yon. Okay, yung ginagawa mo naman, back to mama lang, isang beses mo lang ibabalik, kaya masasabi kong po pwede rin po. Okay? So, kung alam mong maayos naman yung linyada na yan, nagtatagumpay, wala kang magiging problema dyan. Siyempre, trial and error din po ito. Okay? Trial and error din po ito, kung kaya mas maganda, subukan mo na rin. Pero kung tatanungin mo, pwede po yan. Pwede po. Yun nga lang, medyo liliit nga lang mga kamanok, yung sizes ng iyong mga magiging palabas, magiging pasisiw, pero gayon pa man, walang problema. Kung pansarili mo naman yan, wala kang dapat isipin. Alright? So, maliwanag tayo dyan mga kamamay, ha? So, next. Okay, galing kay Cesar Escare. Ayan, idol, hanggang ilang buwan pwedeng gamitin sa edad ng manok ang Sunrox na pang antibacterial flushing. Okay, so ako mga kamanok dito, sa mga sisiw ko lang po ito ibinibigay eh. Nihahalo ko lang to sa tubig, sa painom. Konti lang po. Para sa ganun, ma-flush out lang yung mga bakterya sa loob ng sistema ng manok. Ako hanggang 2 months lang. Hanggang 2 months lang po ako nagbibigay ng ganyan, Sunrox, halo sa painom. And pagdating nila ng 3 months, so nagbibigay na ako ng antibiotics. Okay? So pwede pong yung powder, antibiotics. Actually, mga kamanok, option lang naman po ito eh. Kung wala kayong access, okay, sa mga antibiotics na nabibili natin or wala kayong budget, so pwede kayong mag-switch sa Sunrox. Okay? Sunrox para pang bacterial flushing sa inyong mga alaga. So, ganun lang po yun mga kamanok. 1-month-old hanggang 2-month-old, ibinibigay ko po ito. Konti lang mga kamanok ha. Konti lang inihahalo natin sa painom. So, huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala. Safe po yan sa ating mga sisiw.
So maliwanag po tayo dyan mga kamamay ha. So next question muna ulit tayo dito. Okay, eto. Ano lang naman to, comment lang ni Anthony Mendoza. So mga boss, maganda talaga ang fermented Jackie Oats. Okay, sa manok, subok ko na yan at matipid pa. No need ng ibang supplements sa Jackie Oats. Sapat na, kaya salamat kay kamamay. So sinasabi ko po sa inyo mga kamamay, subukan nyo lang po ang fermented Jackie Oats at talagang mapapangiti po kayo. No need nyo nang bumili pa ng kung ano-anong mga suplemento, no need nyo nang bumili pa ng kung anong mga vitamina. Talagang si fermented Jackie Oats lang. Masasabi ko po sa inyo mga kamamay na ang dami-dami puntong vitamina na talagang hindi ko po ipagpapalit sa kung ano pa mang vitamina dyan sa tabi-tabi. Ang mahalaga mga kamanok, pagkain po ito. At ang mahalaga dito rin mga kamanok, mura po ito. Okay? Kaya hanggat maaari mga kamamay, subukan nyo po muna. Hanggat maaari mga kamamay, itry nyo po muna. Gaya ni Anton, talagang napangiti po siya dahil sa ganda ng fermented Jackie Oats. Alright? So, thanks Anton sa pagsubok at paggamit mo ng fermented Jackie Oats. So, next question tayo. Okay? Ito galing naman kay John Toston. Ayan. So, good day idol. Tanong lang po, ano po ang pwedeng gamot sa 3 months old na may sipon, 1 linggo na at may amoy na mabaho? Salamat po. Sana masagot nyo po, idol. Okay. So, sa 3 months old na may sipon at 1 linggo na hindi na magandang amoy, mabaho na, malansa, so anong dapat gawin? So, medyo matagal na yan. Paliguan mo muna. Kailangan muna nating i-cool down yung katawan ng manok kasi masyado nung mainit ang katawan yan eh. Kailangan muna nating pasingawin yung init ng katawan at magagawa natin yun kung paliliguan po natin siya. Alright? So, after nating magbigay ng, ng dilaws, magbibigay naman tayo ng antibiotic. Kung hindi mo pa siya nabibigyan ng antibiotic, mas okay kasi hindi pa siya immune. Alright? So, ang ibigay na agad natin dito is injectable supplements o yung intramuscular, mga kamanok. Injectable supplements, pagagamit ko po sa inyo is L-Spectromax. Okay? So, mas maganda po ito. Sa 3 months old, magbigay po kayo ng 0.3 for 3 to 5 days. Okay? So, 3 araw hanggang 5 araw po natin silang bibigyan ng antibiotic through intramuscular. So, mas mabilis po ang activation ng antibiotic sa bloodstream ng manok para mas mabilis po na maging maginhawa at mas bumalik sa healthiness niya ang kanyang mga alaga. Ulitin ko, ang ibigay nyo po is L-Spectromax 0.3. Okay? So, ang pagbibigay nito mga kamanok, yung syringe po nito, after nyo pong gamitin, dispose na po. Okay? After gamitin, dispose na po kaagad. Para po sa ganon, may iwasan po natin yung pag-spread ng bakterya doon sa mga manok ninyo. Pagkagamit, tapon. Okay? Para sa ganoon, ligtas po yung ating mga alaga. Para po mas mabilis din po ang pag-heal o yung paggaling ng inyong mga alaga mula sa mga respiratory disease na meron sa inyong mga manok. Okay? So, maliwanag tayo dyan, John Toston. Okay? So, next question muna ulit tayo dito. Ito galing kay Tertuliano. Ayan. So, watching from Dingle, Iloilo. Idol, tanong ko lang, huhugasan pa ba ang fermented Jackie Oats bago ihalo sa pagkain ng manok? Mabaho kasi ito. Okay, yung fermented Jackie Oats, normal po mga kamanok yung baho niyan. Hindi lang pa kayo sanay. Ang dami kong nakausap na mga first-timer na nakasubok at nakagamit ng fermented Jackie Oats. So, at first, talagang reklamo sila, ang baho, ayoko nang gamitin, ayoko kainin ng manok. Pero syempre, yung mga newbie na ganyan, kailangan nating habaan ang ating pasensya. Kailangan nating ipaliwanag sa kanila na subukan muna to, gamitin muna to, wag munang magreklamo kasi ganyan talaga yan. Pero alam nyo ba mga kamanok, once na naipa-adapt nyo po sa manok ang fermented Jackie Oats, masisigurado ko po sa inyo na yung appetite, yung gana sa pagkain, makukuha po ng inyong mga alaga. Kamamay, bakit naman? Anong dahilan ipaliwanag mo sa amin? Bakit tatakaw yung mga manok namin? Tatakaw sila dahil mataas po ito sa probiotics. Yung probiotics mga kamanok, pinapaganda po nito ang gut health ng manok. Anong ibig mong sabihin gut health?
Pag sinabi pong gut health, pag may maayos na gut health ang manok, mabilis pong gigiling, mabilis pong tutunaw ng pagkain yung mga manok ninyo na pinapakain ninyo ng fermented Jackie Oats. At pag mabilis po ang paggiling, ang pagtunaw, mabilis din po na magiging alam mo yun, magugutom yung inyong mga alaga. Pag mabilis ang panunaw, mabilis magutom, nandoon yung appetite. Doon gagana, doon tatakaw ang inyong mga alaga. Kaya please, hanggat maaari, yung amoy na naaamoy ninyong hindi maganda, yan po ang gustong-gustong amoy ng mga manok. Maniwala po kayo. Kaya mga kamanok, sa mga maghuhugas dyan ng fermented Jackie Oats, para nyo na rin pong inalis ang sustansya na ibibigay po ninyo sa inyong mga alaga. Basta kung ano man yung maging amoy niyan, ihalo nyo lang sa pagkain ng inyong mga alaga, 10% lang sa kanyo iserve sa inyong mga alaga. After a month ng pagbibigay niyan at naipa-adapt po ninyo ng maayos, tingnan ko na lang kung ano ang masasabi nyo sa aking mga ipinapaliwanag ngayon. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga katanungan na ating sasagutin, and hopefully makatulong po itong lahat sa inyo. So, mga kamanok, see you for our next vlog. Magtanong lang po kayo sa comment section. Ako pong bahalang magpaliwanag dyan sa mga susunod pang video na gagawin natin. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Paalam.